Di ba? Siya si Jesus Christ, di ba? Ulitin mo na malakas, dahan-dahan. At basahin mo dyan sa'yo, John 1:1. Sa'yo, ulitin mo nga. The one who existed from the beginning is the one we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. Sa akin, ito mababasa ko, no? In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was with God. O, ulitin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita binabasa mo ay siya ring Diyos na magbabago sa iyo. Alam niyo, dito ko nabago. Yung aking kamanangiyang pagkatao, ito nagbago. Ito nagbago. Takot na akong mag-isip ng masama. Alam mo yung mag-isip ng masama? It is sin. Halimbawa, nagbibinta ka ng tao, nagdududa ka, pinagbibintahan mo. Kasalanan na yun. Don't judge. Naka ba ninyo? Nakakita ka lang ng mukhang adik-adik dyan eh. Tapos mga magnanakaw yun, batayan yun, magnanakaw yun. Hinahatulan mo yung hindi mo alam. Huwag tayong hahatol. Kasi hahatulan tayo ng Diyos. Oh, yung John 1:1, nakita mo? Anika, dapat may taga-bukas eh. Turo niyo sa kanya yung John 1:1. Ayan o. Yan, bigay mo na lang yan. 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 Basahin mo yung John 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, di ba? Nakita po ba ninyo? Ako dito, sa bagay kayo, wala naman dapat bagoy sa inyo, mabubuti kayo, mga magagandang upbringing ninyo. Bakit? Kumpleto magulang nyo. Hindi katulad namin, ang aga-aga namatay ng lola nyo, ng mama. Ng mama ko, namatay ka agad. Eh di wala nang gabay. Di ba? Kaya ako, lumaki ko sa lansangan. Nagkahiwa-hiwalay kami 5 magkakapatid. Ako ang napunta sa pinakamaganda na ano, laki sa layan. Natira ako doon sa pinakamayaman sa lola ko eh. Ako ang inang po, dahil ako pinakagwapo raw mo. Buti na, si Kuya Romy rito. Hindi, aagin na naman siya. Tingnan ninyo ha. Ganyan ako ka, ano noon. Nako, inutusan akong bumili ng pandesal. Ng lola ko, ng mga uncle ko ha. Doon sa kamuning pambahay namin. Binigyan ako ng 50 pesos. Aba, sinabi sa inyo. Tanghali na, wala pa ako. Umaga ako inutusan. Pumunta kami ng Baclaran kasi noon may paliguan pa rin yung breakwater sa Baclaran. Nandun dati yung paliguan namin. Sa Baclaran yung tabi ng Rose Boulevard. Sa dulo, Baclaran yun eh. Doon kami naliligo. Biro mo yung tinapay na binili ko. Kinain lang namin sa kalye. Kaya pagdating ng bahay, puro kalo inabot ko. Yung nagpabili ng tinapay, walang nakain. Bakit? Ganun ako kakulit ko. Di ba? Pero, salamat kay Lord kasi, alam niyo, mapagmahal ang Diyos. God is love. Kahit na anong kasalanan natin, ano nga, bigay mo ulit yung binigay mo kanina, Brother Nestor. Ako'y na-bless eh. Isaiah. Isaiah 1:18. Pakibasa mo yung Isaiah 1:18. Maging sa Tagalog, pakita mo sa kanya, Sister Luisa. Isaiah 1:18. Tingnan po ninyo. Ganyan kabait ang Diyos. Ano, Ryan? Ang bait ng Diyos. Sabi nyo nga, kay buti-buti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Napakabait talaga, napakabait eh. Alam nyo, kaya nga tayo mga naligtas eh, gawa niya eh. Binigay niya si Jesus Christ eh. Pakibasa mga ano rin. Isaiah 1:18. Hali kayo at maglinawagan tayo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Ano sabi? Gaano man karami ang inyong kasalanan. Gaano man karami ang inyong kasalanan, ay ano? Handa akong ipatawad ang lahat ng iyon. Kahit na kayo'y maruming sa kasalanan. Kayo'y magiging pusilang sa kaputian.
Nakita mo? Kahit anong kasalanan ng tao, kaya kang patawarin ng Diyos. Alam niyo ba yan? Sabi natin, salamat sa iyo, Ama. Sabi natin, salamat sa iyo, O Diyos, Ama. Siya ang ating Ama, ang Diyos. Ang ating Ama ay ang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So ang ating God the Father is the Creator. And then, ang God the Son, the Savior. Diba? At ang ating Panginoon ngayon, God the Holy Spirit, na siyang tumutulong sa ating mga, kapag malungkot ka, siya ang comforter. Kapag ka ikaw medyo huwag nang depress, na-stress ka, mag-pray ka lang, tutulungan ka ng Holy Spirit para makarecover. Alam niyo ba yan? Yan ang kagandahan ng nananalangin. Makaka-recover ka, ano man ang problema mo. Not by might nor by power, but by Spirit, saith the Lord. Sinabi yan ng Panginoon. Not by might nor by power, but my Spirit, saith the Lord. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang tutulong. Magpakumbaba tayo. Hindi natin kaya. Lahat tayo mahina. Pero pag tinulungan tayo ni Lord, magiging malakas tayo. Nakukuha ninyo. Kaya nga, ako, nag-ano ko, sabi ko kanina, Lisa, tawagan mo na, tinext ko siya, Lisa, tawagan mo naman si Ate Pe, sabihin mo na, tayo ba'y makakapunta rin sa Lipa? Buti, nakausap mo ba si Ate Pe, no? Alam mo, nagpapaalam din ako kay Mami nyo, no? Hindi yung pupunta rito, tapos hindi naman ninyo alam, hindi alam ni Mami nyo, kaya sinasabi ko rin sa lola nyo na tawagan para tayo ay pupunta dito. Because, alam nyo ba, kasi mahal kayo ng Diyos, nadadama ko yan. Kayo mga pamangkin ko, apo, pamangkin, mahal kayo ng Diyos. Kaya ako nagagawa. Hindi ang papayag na hindi nyo malaman yung mga bagay na dapat malaman. Yung mga totoo. Ang Diyos ay napakabuti. Right? Kaya nga kung halimbawa, meron kayo mga problema, ang sinabi ng Diyos, yung Romans 10:13, tawagin nyo lang yung pangalan ng anak ko. Anong pangalan ng anak? Di ba si Jesus? Sino man tatawag ba sa inyo yung Romans 10:13? Sino man tatawag sa pangalan ni Jesus? Maliligtas. Ayan na. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, halimbawa, may mangyari na yung sinasabing gulo. Meron pa sinasabi, the big one, yung matitinding lindol, Huwag kayo, fear not. Huwag kayo matakot. Andyan ang Diyos. Hindi tayo mapipinsala. Lahat ng nananalig sa Diyos, lahat ng naniniwala sa Diyos, ang tumatawag kay Jesus pati, maliligtas. Maliligtas. Napakalaga niyan. Maligtas tayong lahat. Pakibasa nga. Pakibasa mo nga, sister. Sapagkat sinasabi Sa kasulatan. maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sinasabi sa kasulatan dito, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Halimbawa, nahihilo ka sa labas, parang tumaas yung dugo mo. Ano tapagan mo? Mama, asa ka mama? Wala si mama mo, namalengke. Ha? Si papa mo, asa ka papa? Wala rin si papa, may ginagawa. Pero tandaan mo, pag tinawag mo si Jesus, alam niyo kung nasan si Jesus? Alam niyo kung nasan? Galatia 4:6. Si Jesus na tinatawag mo, andyan lang katabi mo. Ayan. Para malaman ninyo katabi lang natin si Jesus. Kaya ako natatakot akong gumawa ng kasalanan Kasi magigilty ako Kasi andito siya Katabi ko Tapos gagawa ko ng kasalanan. Ako, nakakatakot. Nagpapakirap na ako since 1980s pa Nagba-Bible na ako.
Tapos dahil sa konting kasalanan, maimpyerno ako. Ano ba naman yun? Ayoko sayangin yung aking pagpapagal. Nakita mo na? Ano sabi? Oh, yes. And because you Gentiles have become His children, Oh, God has sent the Spirit of His Son Son into your hearts. into your hearts. And now you can call God your dear Father. Di ba? Nakuha niyo ba? Sa Tagalog, nakita mo? Palibasa mo, Tisoy. Yan. Siya si Pogi, siya si Tisoy. Sige. At dahil kayo ay mga anak ng Diyos, Oh. isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Sa ating mga puso. Take note. Sabi mo nga, salamat Jesus, narito ka sa puso ko. Sige, sabi mo. Yan ang tamang prayer. When you pray, during your, bedtime, matutulog ka na, di ba? Pray mo, thank you Lord Jesus. Huwag mo kong iwan. Lagi ka rito sa puso ko. Yan ang pag-pray mo. Lord Jesus, salamat sa iyo. Dahil ang kaligtasan ko, ikaw. Kapag tinawag kita, andyan ka. Nako ba ninyo? Sino tatawagan mo pag binabangungot ka? Tawagin niyo si Jesus, bigla kang magigising. Kasi masamang hangin yung bangungot. Na napasukan yung iyong hininga ng masamang hangin na parang nababarado yung hininga mo. O, di anong tawag mo? Jesus, kahit isipin mo lang, Jesus, Jesus, Jesus. Tanggal ka agad yan. Tanggal. Makapangyari yan si Jesus. Kasi siya, bagamat tao, pero hindi lang siya tao. Nagkatawang tao sapagkat siya ay Diyos. Ako ba ninyo? God the Father, God the Son, si Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Lahat may nagpapangsyo sa buhay natin. Andito ang Holy Spirit, andito ang Espiritu ni Jesus, at nandyan ang Ama na pwede natin tawagin. Maliwanag po ba? Lalo na kayo, mga bata pa kayo, no? Matagal pa ang inyong paglalakbay dito. At sa paglalakbay ninyo, iba't ibang klaseng istorya ang dadaanan nyo. We don't know kung ano yun. Pero, magtatagumpay kayo. Alam nyo kung bakit? Ano promise ng Diyos? Kapag nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, ano ang promise ng Diyos? Lucas 10:19. Tingnan mo kung ano yung sinabi ng Lucas 10:19. Oh, pakibasa mo sa English Bible, pagkatapos Tagalogin mo, nakita mo na dyan? Tagalog, sige, basa, Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu. Uy! Tuloy! At ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin sa Satanas. Oh. At walang anumang makapipinsala sa inyo. At walang anumang makapipinsala sa iyo. Promise ni Lord yan. Pagka ingatan ninyo at mahalin ang Espiritu ng Diyos na nasa puso nyo. Ang bait ng Diyos, binigyan tayo ng Espiritu Santo. Right? Nandito siya. Kaya, bago kayo gagawa ng anumang bagay, pray. Pati yung pagkain, iinom ka. Thank you, Jesus. Salamat. Kakain ka, thank you, Lord. Bless po ninyo yung pinanggalingan. Salamat. Diba? Pag-ibasa mo namin. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Alam niyo kaya nyo tapakan ng demonyo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Halimbawa ganito. Ito ang style ko. Magtuturo na ako sa inyo kasi ganito. Nung ako ay nasa Panginoon na, marami kong barkada eh. Papainumin ako. Barkada ko. Alam mo sinasabi ko, hindi na ako yung dati. Na, Jesus name. Tinatapakan ko na yan.
tinatapakan ko na kasi tukso yan ng Diablo. Tatapakan ko siya in Jesus' name. Minsan, naglalakad ako, parang may sumasakit sa katawan ko. Nire-review ko in Jesus' name, umalis ka in Jesus' name. Mangyayari, mawawala. Kasi nga, kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos dito, narito ang Holy Spirit. Ako niyo ba? Sabi nga ni Lord, not by might nor by power, but my spirit, said the Lord. As long na nandyan ang Spirit sa puso mo, nandyan ang Spirit sa puso mo, walang pwedeng manakit sa inyo. Lucas 10:19, nakita mo? Ikaw nga magbasa, Lucas 10:19. Lakasan mo lang. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan. Correct. At daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at wala makakapanakit sa inyo. Walang makakapanakit sa inyo. Palapakan naman natin sila. Good news yan! Yan ang good news. Amen ba? Good news yan. Good news. Kaya wala makakapanakit sa inyo. Wala. Basta maniwala lang kayo. Lagi, pag aalis kayo, papasok kayo, hindi kayo nakikita ng papat mama ninyo. Pero kayo, tatawag lagi, Lord Jesus, sasakay na po ako sa jeep. Samahan po ninyo kami rito. Hindi ko alam yung driver, baka wara-wara magmaneho. Kita nyo naman kayo na, sa airport, ano? Ha? Namatay ka, kabata-bata, namatay na ano ng sasakyan. Ang aksidente, andyan lang. Yung hindi mo alam. Pero, one thing na gagamitin nyo lang yung tinuturo ng Bible na ang Lucas 10:19, sinabi niya, kapag as long nandyan ang Spirit ni Lord, safety na tayo. Kasi, tatapakan natin ang mga aksidente na yan. Nung una nga ako nandito, yung first night, yung si Rain, di ba lumabas sila, na-aksidente sa tricycle? Di ba? May nangyari ba? Tumawag yung tricycle eh. Nakasakay din sila ron eh. Ang alam mo, siya may naka-hospital no? Meron na hospital pa eh. Ha? 5 sila. Dalawa lang, pero 5 sila magkakasama. 5 sila magkakasama. Ano yata sila umalis dito? O, kita mo? Nandito ko nung kami na yun. Walang nangyari kay Rain. Alam niyo yan. Sa akin, marami na kamatayan ng dumating, pero purihin ang Panginoon. Purihin siya. Why? Tinatawag ko lagi siya. Tandaan ninyo pagka hiwalay namin, limutin nyo ang mukhang ito. Walang maitutulong ang mukhang ito, pero may maitutulong. Yan turo na narinig nyo. Tawagin ninyo si Jesus. Amen? Tawagin nyo lagi. Yan ang tinuturo ng Bible. At ulitin ko, sabi diyan kanina sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig at tumutupad. Sapagkat ang lahat na ito ay malapit na maganap. Amen po ba? Kantaan natin sila na, are you blessed? Kakantaan natin siya ng pasalamat ha. Total naman, meron tayong organ dito. Amen. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita,
di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Alam nyo, mga kapatid, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Let us pray. Panalangin tayo. Ang ating panalangin ay shall we always stand? Na tayong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon. Pag-pray natin, nasan sila umi? Pag-pray natin, sila Kuya Romy, at si Mama, Si Ray. si Rain, lalo na si Rain, ano? At saka si Lola nyo, si Andre. At pati lahat ng kahanggan ninyo sa pamilya ng Morelos and Guerra family. Sama natin lahat sila and family nyo, kapatid, at family ni sister, sa inyong mga magulang. Lahat, sama natin, yung naisip ninyo, mga kapatid ninyo, mga magulang nyo, mga mali nyo, kamag-anak ninyo, sama natin. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat dahil hindi nyo kami pinamatayan. Salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan nyo kami ng pagkakataon na kami ay makahayog, makapagdala ng mga aral mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat na darama namin ang pagmamahal mo sa buhay din namin, na binibigyan nyo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Salamat, Lord, sa iyo kong pagmamahal sa mga taong naririto sa loob ng tahanan ito. Morelos and Esguera family. Dalangin din namin, Panginoon, ng mga tulad ni Ate Pe, sa London. Ingatan po ninyo siya, Panginoon. Kung paano niyong inaingatan ng iyong mga lingkod, ingatan niyo siya, Panginoon. At ang kanyang kalusugan ay panatilihin ninyo, O Diyos. Ganon din si Rain na ngayon ay nasa Vietnam. Na hindi namin alam ang sitwasyon, pero ang alam namin kapag kami ay lumapit sa iyo at humingi, ipinagkatuloy. Lord, ingatan po ninyo ang bata nito. Siya'y dayuhan sa Vietnam. Kaya Lord, hinihingi namin ang protection ninyo. Panginoon, ingatan po ninyo siya. Salamat, Lord God, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Ganyan din sila Omeng, sila Kuya Ronnie. Saan man sila naroon ngayon, Panginoon? Pakaingatan niyo sila, Panginoon. Na sila, Panginoon, ay huwag mapahamak sapagkat sila rin man, Panginoon, ay mahal. Wala namang mga taong hindi mo minahal, Panginoon, yung lahat. Kahit magkasala, mahal. Kaya man, ang hiniling nyo lang, Panginoon, yung manalig kami sa iyong anak na si Jesus, sapat na para kami ay mahalin rin. Nananalig kami sa Panginoon Jesus. Siya ang napako sa krus, siya ang nabugbog, siya ang nagbubo ng dugo para lahat kami ay mapatawad sa kasalanan at malinis ang aming mga buong katauhan. Salamat po, Ama, sa Panginoon Jesus. Siya ang ibinigay mo ng kaligtasan sa amin. Kaya maging ang pangalan niya ay binigay mo na sino man tatawag sa pangalan ni Jesus ay mangliligtas. Salamat po, Panginoon, bago po kami magwakas ng aming pong pag-aaral na ito. Hiniling ko po, Panginoon, ang iyong basbas, Panginoon. Basbasan po ninyo ang pamilyang ito, ang tahanan ito, na manatili, Panginoon, ang presensya mo dito. At sinasaway namin ang lahat ng evil spirit na ibig manggulo at maggulo sa pamilyang ito in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At maging sa amin, kayo po ang patuloy na gagabay sa aming paglalakbay, pauwi.
kayo rin po mag-iingat sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa time na sinamahan ninyo kami sa aming pagtitipon ko. Dahil ikaw nagsabi sa amin, nagtitipon ng 2-3 ay naroon ka sa kalagitnaan. Thank you, Lord Jesus, sa iyong pagbisita. Alam namin, kanina pa, kasama naman yung Panginoon Jesus, binabalik namin ang mataas na papuri at pagdakila sa Diyos Ama dahil sa buhay mo. Kaya, Lord, maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito'y binabalik namin sa iyo na mataas na papuri sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing Amen. Amen. God bless you. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandiyan pa ba si Ate Pet?